we are walking through the story of the Bible, focusing on the role of priests, And that story begins with God creating a garden called Eden. where heaven and earth are one. And God places humans in the garden to be his royal image, his priests, so that humans and God can work together as one. And this whole setup is called God's blessing. But tragically, the priestly humans are duped into rebelling against God and then exiled from the garden. But God promises that one day a descendant will come to defeat that evil deceiver and restore humanity as royal priests. And we learn he'll be both a priest and a sacrifice. But as it stands, humanity is outside of Eden, and things have spiraled into chaotic violence. But God chooses from the wreckage a couple, Abraham and Sarah. And God calls them to journey to the land of Canaan, and he promises to give them a huge family and all the blessings of Eden. Now, the blessing isn't just for them. The goal is that God's blessing flows through their family out to all the nations. And so that makes Abraham's family like a priesthood. So is Abraham that royal priest we've been hoping for? Well, no. But Abraham does meet a mysterious figure who reminds us of that promised royal priest. And who is this? Well, Abraham is returning victorious from a risky battle, and he passes by the city of Shalem, and this king comes out to meet him. And we're told that this king is also a priest who serves the same God that Abraham does. Ah, yes, Melchizedek. This man's a mystery. We don't know why he worships Abraham's God. We don't even know his family lineage. Exactly. But here's what happens. Melchizedek brings this great feast out to Abraham and his army, and then he gives God's blessing to Abraham, saying God is the one who gave him this victory over his enemies. Then Abraham gives Melchizedek 1/10 of everything that he has, and that's the story. So, what is it all about? Well, Melchizedek is the king and the priest of Shalem, which is an ancient name short for Jerusalem. Jerusalem, which will later become the capital of Abraham's future family, where the temple is built. And that 10% that Abraham gives Melchizedek, that's just like the 10% Israelites will later give to honor the priests who work in the temple. Exactly. And so here is Abraham, the father of the Israelites, and he's honoring a royal priesthood that existed long before Israel's temple or their priests. Ah, Melchizedek. Yeah, he's super important, and we'll come back to him when we get to the story of David. Okay, back to Abraham. We find out that he and Sarah are unable to have kids, and they're really old, so how are they going to have a family? Well, they scheme up their own plan. Sarah forces her Egyptian slave to produce a child with Abraham. But once that happens, Sarah ends up despising her slave and oppressing her. So instead of trusting God for a family, they do it on their own terms. Right. And so God eventually does give them their own son, Isaac, but then God promptly asks for the life of that son back. Abraham is called to offer up Isaac on a mountain as a sacrifice. And we're told this is a test. God's requiring Abraham to own up to his failures, to stop his scheming, and to surrender his family's future to God. Abraham and Isaac go up the mountain, build an altar, and right as Abraham is about to offer up his son, God stops him, and he provides a substitute ram that can be sacrificed in Isaac's place. And here, the narrator stops the story and starts speaking to you, the reader, saying, "This is why we today say, on the mountain of Yahweh, it will be provided." the mountain of Yahweh, that's Jerusalem. That's right. And so notice, in both of these stories we've looked at, Abraham is near that high place that will later be called Jerusalem. In the first story, Abraham meets a royal priest, and in the second story, God provides a substitute sacrifice that covers for the sins of Abraham's family. Yes, and both of these stories point forward to the need for a future royal priest who will also become a sacrifice for the sins of Abraham and his family.
request ko lang po, kanta po muna tayo ng isa pa. Parang gusto ko pang magpawit sa Panginoon. At siguro, ito'y para sa Panginoon dahil sa Kanya nakatatakto itong awit na to. Kung alam niyo po itong kanta no na, The Spirit of the Lord is now upon me. Ang Panginoon lang meron ito. Ito'y ibinibigay niya sa atin. Karapat dapat siyang purihin at pagkukulan ng pagsamba. Kung ito'y sumasa atin, tayo'y makapagpapalaya dahil sa pamagitan ng Panginoon ng kanyang mga salita. Ang mga nabibihag, lalaya sa pangalan ng Panginoon. Ang mga nabibilanggo sa mga bisyo, anumang mga bagay na bumabalot sa kanya para mabilanggo, kayang palayain ng Panginoon. Siguro isang declaration itong awit na ito para sa atin, patuloy tayong lumaya. Ang tunay na malaya ay tunay na malaya. Ang sino man pinalaya ay tunay na malaya. Sige po, awitin natin ito. Spirit of the Lord is now upon me. Sige po. The broken heart and set the captives free. To open prison's door. Open prison's door and make the blind to see. The blind to see. The Spirit of is now on me. Isa pa po, the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free. The captives free. To open prison's door. To open prison's door and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Siguro gawin natin as na, as. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ipinagkatiwala niyo po sa amin upang mapalaya, Panginoon, ang mga nabibigat ang puso, ang mga sugat ang puso, Panginoon, ang mga nabihag ng dyablo, Panginoon, upang lumaya sa pamamagitan ng mga aral mo, Panginoon. Salamat po ng marami sa tunay na deliverance. Salamat po na marami sa tunay na kalayaan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy na lumaya, Panginoon, at nananatiling malaya, Panginoon, sa kasalanan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang tumubos sa amin, Panginoong Yesus. Ikaw po ang may kapangyarihan, wala po sa amin. Kaya marapat lamang sa iyo, ipagkatiwala ang lahat ng ito. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong banal na Espiritu na sinugo mo para sa amin, upang kami, Panginoon, maging matatag, upang lumakas, Panginoon, sa pananampalataya, upang, Panginoon, tumulong, Panginoon, sa mga nabibigatan, upang magkaroon ng kapayapaan ng mga
nawawala ng pag-asa, Panginoon. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, iyong mapagaling, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan mo po, ng iyong mga banal na salita. Salamat po ng marami, Panginoon. At gayon din sa aral sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong paggabay. Salamat po sa mga aral na dalisay. Salamat po, Panginoon, sa tunay, Panginoon, na kapahingahan ng iyong salita at kapangyarihan upang maghanap po namin ito, Panginoon. Sa pamamagitan po ng iyong banal na kaloob sa amin, divine nature, Panginoon, na ipinagkatiwala sa amin. Sinasamba ka na po namin, pinaparangalan, Panginoon. At walang hanggan namin gagawin ito, Panginoon, sapagkat ikaw ay nasa amin, Panginoon, upang paglingkuran ka, sambahin ka, dakilain ka. Salamat po sa nararating, Panginoon, ng mga salita niyo po sa pamamagitan, Panginoon, ng mga aral na ito, Panginoon. Salamat po sa pag-abot niyo po sa kanila. Salamat po sa iyo, iglesia niyo po, Panginoon, na yung tinubos, na pag-aari niyo po, Panginoon. Nawa magbunga kami, Panginoon, na mabubuting gawa. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Sa ngalan lamang po ni Jesus namin, Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Makaupo na po tayo. Maraming salamat po. Isa po mapagpalang umaga po sa atin lahat. Salamat po sa bawat isa. Naalala ko lang po yung kanta at salamat sa Panginoon. At alam niyo po ba, sabi po yan sa Luke, yan, ginamit talaga ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon nasa Kanya, nabuhay dito. At nung umalis ang Panginoon, iniwan niya ito sa iglesia. Kaya amen. Kaya kayo, paggamit kayo sa Panginoon para maging malaya yung mga nabibihag. Kasi ang Panginoon gusto magpalaya. Ang kailangan niya lang ng katuang, kayo yung vessel. Amen. So, salamat sa Panginoon. Yung mga nakabilanggo, mga nabibihag ng bisyo, iba't ibang sari-saring kayang palayain ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral niya. Gamitin po tayo. Amin po ba? So, balik po tayo sa pag-aaral. Ang Iglesia ng Diyos sa buhay, pag-aaral natin, sapagkat tayo ay may lakas na nagmumula sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon para makapaglingkod. Keywords gaya ng kawal, at nabanggit natin sa Ephesians chapter 6, ang sinasabi po dyan yung mga anak, magulang, mga alipin o yung nangangamuhan. At ngayon yung amo pinag-uusapan po natin. So, nandun na po tayo sa amo, sa tema po natin, mga amo. Ito po yung ating key verse, Ephesians chapter 6, verse 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So, pinakamainam po dyan yung pagbibihis. Meron na po tayo, pero patuloy natin binibihisan. Meron na binigay sa atin ng Panginoon kakayahan para magbihis. So, kailangan na lang po natin to i-put into practice. At 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, ito po sabi, makipagtiis ka sa akin na mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Yun ang pinakamaganda. Ang tunay na kawal, hindi nakikihalubilo sa mundong masama, na pasama ng pasama. Kaya nahihiramen. Para maging maayos tayo, yung pagbibihis natin, huwag tayong makiayon sa kanila. Kung ano ginagawa nila, huwag natin gawin. Yung mundo. Taliwas tayo sa kanilang ginagawa. Kung sila pababa, tayo kasi pataas tayo eh. Salungat tayo, papunta tayo ng Diyos eh. Kung saan galing yung bukal, binabalagtas natin yon. Binabagtas pala. Paakyat kung saan nanggaling yung balong. Sino yung balong? Ang Diyos ang balong, doon tayo papunta. Yung mundo, pabagsak. Papunta doon sa masama. Hanggang sa mga bulok. Habang pupunta doon sa isang lugar, pabaho na pabaho. Di po ba? Lahat ng basura nandun na. Kaya tayo nalilinis dahil nalalabanan natin dahil sa biyaya ng Panginoon.
upang siya'y kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Purihin ang Panginoong Hesus sapagkat siya ang naglagay para tayo maging kawal. So tingnan po natin, masters o mga amo, Ephesians chapter 6 verse 9. Ito po yung huling sa cluster natin, yung amo pinag-uusapan natin. Ito po yan. Kayo mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila at iwanan ninyo ang pagbababala. Yaman na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit. At sa Kanya ay walang itinatanging tao. Ang Panginoon walang tinatanging, boss ka man o hindi ka boss, alipin ka man. Pagka gumawa ka na mabuti, tatanggap ka na mabuti. Kaya siya parang hindi palakasan. Ang ginagawa natin dito, padamihan tayo na nagagawang mabuti. Pero hindi para ipagyabang. Kasi nilatag ng Panginoon yung magagandang bagay na ating lalakaran. Dapat natin yung lakaran ng lakaran ng lakaran ng lakaran ng lakaran. Hindi yung lakad, sesemplang ng konti. Hindi po. So yun po yung pinakamaganda. Gayon din ang gawin. Ibig sabihin manaon na ron. Gayon kung ano ginagawa ng alipin sa Panginoon, ganon din ang gawin natin sa mga alipin. Yung hindi tayo pakitang tao, naglilingkod na nagaya ng Panginoon, nabanggit po yan, pinag-aralan natin po na nakaraan yan. Ngayon, biblical example, naglagay po tayo, siguro may mga susunod pa tayo example, pero mahaba yung kay Abraham, pero sa pagiging amo, tingnan po natin, si Abraham bilang mananampalataya, ang pinag-uusapan natin mga mandirigma ay yung mananampalataya. Hindi po pwedeng makipaglaban yung hindi tunay na mananampalataya. Yung kawal na sinasabi sa Bible, sila po yung pinagkatiwalaan ng pananampalataya paano makipaglaban. Kaya si Apostle Paul laging sinasabi, I fought a good fight of faith. Nakibaka ako ng mabuting pakikibaka. Kasi bakit? Meron siyang tunay na pananampalataya. Kaya si Abraham bilang mabuting mananampalataya, ipinakita po sa Genesis chapter 15 verse 6 na itinurong siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Now, puntahan po natin yung topic text po natin sa Genesis chapter 14, 12 to 24. Pero nabinbin po natin yung verse 17. Nabinbin po natin yung 17 papunta doon sa 24. So ipapakita natin yung nahuli rito na dapat nating pag-aralang mabuti, pero maganda na nakaraan dahil si Jesus Christ yung priest na ilagay po doon, di ba? Sa ating video kanina. Siya rin po yung king. Di po ba? Napakaganda po example yun. Salamat sa Panginoon. Yung Theophany na pinag-usapan po natin. Ito po yung huling natiran po natin. Malaki ang respeto. Una, matuwid na amo sa kamag-anak at kaibigan. At yung may ganap siyang relasyon, balance yung kanyang relasyon. Hindi niya lang ito pinapakita sa kanyang pamilya, pinapakita niya yung magandang example sa mga alipin niya. At pinapakita niya magandang example sa mga kaibigan niya, yung unang point po natin. Pangalawa po, malaki ang respeto sa mga pinuno at kapwa. Yan po yung pangalawa. Malaki ang respeto. Pag sinabing malaki, ibig sabihin talagang yung reverence niyan, ganoon na lamang. Kumbaga sa kahit siya'y napakatanyag na tao, napakayaman na tao si Abraham, pero kahit meron pang parang mas mabababa sa kanya, nire-respeto niya. Ganoon ang tunay na lingkod ng Diyos at kawal. Kaya nga sinasabi sa verse 9, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Ibig sabihin, respetuhin. Ang respetong ito ay parang ang hirap makuha. Pero pag gumawa ka na mabuti, ire-respeto ka. Relationship is the best. Ang tunay na kaya dapat alam natin kung ano yung ibinabalyo natin sa ating buhay. Ang value dapat natin, ang mataas na value, binabalyo natin sa buhay, yung relationship. Pag ang relationship na established, ang hirap bakbakin. Si Abraham, yung in-establish niya, pinapakita rito, na ganoon ka na lamang katindi, katibay, na hindi mayayanig. Biruin mo, di ba? Kahit yung mga alipin niya, patayan na, sumasama pa sa kanya. Kasi bakit? Iba ang pagkakilala ng mga alipin sa kanya. Bakit? Ang taas ng respeto nila kay Abraham. Kasi nirespeto muna sila ni Abraham. Kung gusto nyo mag-gain ng respect, magrespeto tayo. Can I hear amen? Kung hindi tayo marunong respeto sa kapwa,
anong isusukli? Hindi ka rin irerespeto. Tingnan po natin dito, ang malaking respeto o respeto ni Abraham sa mga pinuno at kapwa, hindi lamang yung mga pinuno. Una, si Melchizedek na pinag-aralan ng nakaraan. Pangalawa po, yung hari ng Sodoma, si Bera. Si Bera po sa verse 17, tingnan po natin kasi nasa kanya yung verse 17 at papunta po sa 21 to 23. Sabi sa 17, at nilabas na sinalubong siya ng hari ng Sodoma, pagkatapos siya ay nagsibalik mula sa pagpatay kay Chedorlaomer, kasi nagapinan ni Abraham yung mga apat na hari, ang pinakapinuno si Chedorlaomer. Pagkatapos bumalik, eto na, yung hari ng Sodoma, eto nangyari. At sa mga hari kasama niya sa libis ng Shabe, na siyang libis ng hari, apat na hari din yung nakubkob. So, tingnan niyo po kung papaano yung tingin nila kay Abraham. Kasi pwede naman si Abraham sabihin niya kayo yung mga walang kwenta. Biruin nyo, apat na hari kayo, kami 318 lang kami. Pero dahil ang taas ng respeto niya, pinapakita dito. Paano yung dumating siya, may kayabangan ba? Nung manalo siya doon sa laban kay Chedorlaomer na hari, na pinakapuno doon sa apat na kaharian, hindi po siya mayabang. Kasi ang taas ng paggalang niya sa kapwa. Kaya naman siya pinagpapala na pag-uusapan po natin mamaya kung aabutin po natin. Verse 21 to 23, tignan po natin ang sinabi sa 21. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, si Bera po yan, ang nagsasabi sa kanya, ibigay mo sa akin ang mga tao. Nakikiusap itong hari na nasasakop nito si Lot na niligtas ni Abraham. Ito yung hari nila doon sa Sodoma. Ngayon, sabi nitong hari na to, sabi niya, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. Sa totoo lang, binigyan na si Abraham ng pagkakataon para kunin ang mga yaman. Kasi yung sa mga nauna, inihantog ni Abraham yung 10%, di po ba? Pero lahat ng pag-aari na yon na nakupkob mula sa apat na hari ni Chedorlaomer na nasa at nakasako pa ng apat na bayan, makinig kayo mabuti, gaanong kadami ang kayamanan. At yung mga tao at yung mga pag-aari ng mga nakubkob. At ibig sa mga four kings na naroroon na natalo nila, gaanong karami, napakarami. Pero sabi nito, sige, ibigay mo na sa akin yung mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. Kunin mo ang iyong maibigan. Ibigay mo lang yung mga tauhan ko. Kahit yung mga kasamahan ko sa bayan ng mga tao, pwede mong gawing alipin. Gaano kaya kayaman kung tatanggapin ito ni Abraham? Verse 22. At sinabi ni Abraham sa hari, take note, makikimabuti, ito, maganda po ito. At sinabi ni Abraham sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at lupa. Ano kaya ibig sabihin ito? Relationship. Ibig sabihin, yung pagpapalang mula sa Diyos ay nasa sa akin. Ano kaya intensyon dito ni Abraham? Ang ibig sabihin dito ni Abraham, hari ka pero mas may mataas sa yung hari, na ang aking kamay ay nagmamay-ari ng langit at lupa. Ang mga bagay na yan, na ibinibigay mo, po pwede. Pero sa verse 23, ito po siya, pagkatapos taas ni Abraham ang kanyang kamay, kasi katatapos lang po ng communion nila ni Melchizedek makinig kayo mabuti ito, medyo po to, hindi naman binanggit, pero I do believe yung communion kasama po yung mga alipin ni Abraham. Nag-communion din po sila. Dapat tayo mga amo,
yung mga nasasakupan natin, sila rin nakakapag-communion sa salita ng Panginoon. Amen po ba? O, makinig kayo, tingnan niyo po ito. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid, isang hibla, o maging isang panali ng panyapak. Kasi makikita mo doon, magagandang klase po yun. Samantalang si Abraham, parang hindi niya sinasabing maganda, pero sabi niya, hindi ako. Sumumpa ako, kaya tinaas ko yung kamay ko sa Panginoon na may hari ng langit at lupa. Nagmamay-ari siya. Sabi niya, maging isang panali ng panyapak o anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham. Bakit sinabi ni Abraham po ito? Kasi siya po ay meron po siyang integrity. Second, meron po siyang dignity. Kasi yung sinasabi niya dyan na baka sabihin mo, pinayaman mo ako eh. Take note, bakit niya sinabi ito sa hari samantalang galing siya sa Egypt nung naghirap? Di ba? Parang pumunta siya sa Egypt, sabi niya sa asawa niya, huwag mo sabihin magkapatid tayo ha. Di po ba? Naalala nyo, verse chapter 13, di ba? Ano po nangyari doon? Bakit tinanggap ni Abraham, makinig kayo, bakit tinanggap ni Abraham yung ibinigay sa kanya ng hari? Na mga alipin ng Ehipto at yung ginto at pilak na ibang galing sa Ehipto, bakit ibinigay po yun? You know why? Because yung hari po doon sa Egypt ay nagkaroon ng takot sa Panginoon. Etong si Bera, wala pong takot sa Panginoon to, bakit ko tatanggapin yan? Sometimes tumatanggap tayo ng mga pera sa mga walang takot sa Diyos. Kaya dito makikita ang full of integrity ni Abraham. Tayo, mabanggit lang yung pera, may bigayan sa ganun na, punta naman tayo, walang takot sa Diyos yun. Bakit? Aanuin ka pa nun eh. O, di ba, binigyan kita? Lalo yung mga politiko. Di ba? Dapat ang mga tunay na Kristiyano, na tunay na amo o alipin man tayo, generally, dapat tayo hindi nasusuhulan. Kaya hindi tinanggap ito, alam ni Abraham, ito'y pagano. So doon mga dapat nga, niligtas lang doon, di ba, niligtas lang doon yung si Lot, di ba? Kasi masama ang tao yan eh. Yung si Bera. Pero yung hari ng Egypt, tinanggap niya yung handog kasi natakot sa Diyos. Etong taon to, walang takot sa Diyos to si Bera. Kaya dito ay pinapakita yung taas ng integrity at dignity, yung dangal. Kaya kung titignan natin si Abraham bilang amo at may respeto, isa po ito sa pagrespeto niya. Kasi bakit ko pinamagatang nirespeto niya maging ang mga pinuno? Even doon sa mga mahasamang pinuno, nirerespeto niya. Hindi sa akin yan eh. Hindi sa akin yan. Kasi po, pwede mo namang samantalahin yun kasi ikaw nanalo eh. Pwede niya samantalahin yun. Amen po ba? Pero dahil siya ay may integridad, alam niya kung paanong gawin yung kanyang katungkulan. Kasi ang intention niya, makinig kayo mabuti, ang tunay na intensyon ni Abraham ay kunin lamang si Lot. At para at yung mga kaibigan na nakasama niya, na nagsumbong sa kanya, nakasama yung mga kaibigan niya doon. Kasi namuhay si Abraham kay Mamre, doon sa mga punuan. Doon siya nakilala ng mga tao, na mabuting tao siya. Naging mabuti siyang kaibigan doon sa lugar na yon. Kaya nagsumbong sa kanya yung mga tao. Pati si Lot nakubkob. Ang intensyon niya, iligtas yung kaibigan niya at yung kamag-anak niya, na si Lot. Ngayon po, pwedeng mabago, di po ba? Tingnan niyo po mabuti. Minsan tayo, maganda intensyon natin noong una. Pero pagdating ng huli, pag meron ng ganyang kalaki, o kaya ganyang kalaki, nababago na pagiging Kristiyano. Hindi, okay lang. Minsan lang naman to, Lord eh. Integrity. Sabi niyo po integrity.
integridad. Kasi yung sinasabi nito, baka sabihin mo, pinayaman mo ako. Eh, mayaman na ako eh. Si Abraham ba, di nangangailangan? Nangangailangan siya. Bakit? Kasi nung panahon na idinagdag sa kanya ng hari ng Ehipto, ang mga alipin, lalong dumami ang pangangailangan niya. Para tustusan yung pangangailangan ng mga alipin niya. At ng mga bakang ibinigay sa kanya. Mas kailangan pa talaga ni Abraham. Pero bakit? Sagot pa rin. Talagang kanina, sagot pa rin po ito. Dahil mataas ang kanyang integrity. Kasi bakit? Alam ng Diyos na, alam niya yung pinaglilingkuran niyang Diyos ay tapat sa mga pangako. Alam niya, hindi iyan ang pangako ng Panginoon sa kanya. Biruin mo kung pagsasama-samahin natin kung gaano kalaking kayamanan ang meron doon ng mga nasa kulimbat. Di po ba? Hindi siya kumuha. So dito pinapakita yung dignidad at integridad. At dito pinapakita ang tunay na relasyon niya sa Diyos at sa mga tao na namumuno man yan o hindi sa kapwa. Kasi ito yung pinag-inam niya. At nirespeto niya yun kasi bakit niya sinasabi, parang tingin nyo dito, parang walang respeto, di ba? Pero ang respeto nito, hindi sa iyo yan. Hindi ko kukunin ang sa iyo. Pero ang ganda ng offer sa 21, ibigay mo na sa akin yung mga tao at kunin mo ang maibigan mo. Ang ganda ng offer kasi talo na sa digmaan si Bera eh. Ibig sabihin, wala nang kwenta yun eh. Talagang nasamsam na talaga yun eh. Ngayon, para ipakita ang respeto, ibinalik sa kanya kung ano ang pag-aari ni Bera. Tayo ba, pagka ba tayo pinagbigyan ng pagkakataon, ibabalik ba natin to? O sasamsamin natin ito? Kasi chance na to eh. Eh ang problema nga, hindi mananampalataya eh. Kaya kasama siya dun sa nalipol sa Sodoma eh, yung hari na to eh. Amin po ba? Pero sa Ehipto, ibinigay, kinuha niya, dahil alam niya may takot sa Diyos na yon. Nabuksan, kinausap ng Panginoon yun eh. Yung hari na yun eh. Dahil sa lingkod ko ya, huwag mo papakailaman yan. Bakit di mo sinabi? Sabi ni nung hari. Na asawa mo pala ito. O sige, kunin mo na yung asawa. At dalhin mo ito mga alipin ko. Ang dami. Kasama na nga po doon yung naging ni Abraham eh. Nanay ni Ismael. Di po ba? Naging alipin ni ni Sarah yon. Kasi bakit ibinigay galing Egypt po yon. Doon pumasok ang kwento. Amin po ba? So pinapakita dito yung taas na integrity. Pag ang Diyos tinawag ka, hindi ka pababayaan. Bakit maging yung itaas mo ang noo mo. Kumbaga sa taas noo ka sa Panginoon na wala kang ginagawang mali. Anomalya sa kapwa. O sa mga tao na namumuno dito. Si Kap, pinatawag tayo ni Kap. Siyempre, si Kap, medyo may kaya yan eh. Di po ba? Ibibigay ko sa iyo ito, Pastor. Di ba? Tatanggapin ba natin? Kung may takot siya sa Panginoon, tanggapin mo. Pero pag wala, kasi bakit? Isusumbat sa iyo. Ayan baka sabihin mong pinayaman mo ko. Pinayaman ko si Abraham. Diba? Baka sabihin, tinulungan ko yung church na yan. Yung mga politiko, ganyan eh. Ba't tayo hingin ng tulong sa politiko? Kahit ang politiko pa lumapit sa atin para tumulong, kung walang takot sa Diyos yan, wag natin tanggapin. Pero kung galing sa Panginoon yan, tanggapin mo. May takot siya sa Panginoon. At dito pinapakita na tunay na respeto. Tayo, may respeto rin sa kanila. Kasi bakit? Mas lalo't higit nirespeto natin ng Diyos, huwag malapastangan ang kanyang pangalan. Born again ba yan? Nagsusulisit sa amin eh. Amen. Meron po niyan. Huwag nawang mangyari. Huwag tayong humingi ng tulong kung kani-kanino. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mayaman. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Dati, ganun ang kaisipan natin. Pero nagbabago kasi yung salita ng Panginoon ang nagpapakita sa atin para ma-realize natin na tama.
at mali yung ating ginagawa dati. Amin po ba? Integrity, dangal. Ang tunay na mananampalataya o kung ikay sundalo o kawal ng Diyos, dapat may integrity ka bilang isang amo o boss. Integrity. Si David nagka-problema dahil yung integridad niya bumagsak. Yung kawal niya na may magandang asawa, si Bathsheba. Nagumuho ang kanyang integrity. Pinapunta niya doon sa harapan ng digmaan kasi sa ginagawa niyang mali. Itinatago niyang kasalanan na hayag sa Diyos. Walang may tatago sa Diyos. Kaya siya nagkaroon ng problemang malaki. Hanggang sa ang kaharian niya ay na-divide. Pagdating ng kanyang anak. Ang hirap. Kaya dito pinapakita, dapat tayo, kung tayo tunay na kawal, gampanan mo ang pagiging kawal mo ng matuwid bilang isang amo. Now, pangatlo, malaki ang respeto sa mga pinuno at kapwa. At malaki ang respeto niya sa hari din, dahil ng Sodoma. At pangatlo, malaki ang respeto niya sa mga alipin. Sabi niyo po alipin. Hindi lamang po siya sa mga mayayaman. Hindi lamang po siya sa mga kilalang tao. Kahit even do sa kalit-liitang bahagi na tao, gumagalang siya. Hindi porkit magbubuti yan, hindi mo igagalang yan. Hindi porkit yaan ay nagbabasura, hindi mo igagalang yan. Irespeto natin ang lahat. In verse 24, ito po sabi niya, kapatid, pasuyo po ako. Ang usapan nito, conversation ito ng hari at si Abraham. Sabi niya, hindi ko kukunin, gihiblan ng sintas man yan, na maganda o sinulid man yan, hindi ko kukunin, sapagkat baka sabihin mo, pinayaman mo ako, liban na lang, eto, medyo may request, makinig mabuti, pero nilay-nilayin nyo kung ito'y pandaraya o hindi. Tingnan po natin. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko. Sino yung mga naging kaibigan niya? Pero una po dyan, pag-usapan mo natin yung yung mga binata. Yung binatang ito, yung mga alipin niya na inilaban sa gera, sa labanan, sa digmaan. Makinig kayo mabuti. Bakit nung digmaan, siyempre tapos na yung digmaan, alangan naman hindi magutom yon. Saan kukuha ng pagkain? Uwi pa ba yun? Hindi naman uuwi yun eh. Saan pupunta yun? Doon sa meron ng pagkain natin doon sa labanan eh. Yung mga ginawa ng mga hari, mga pagkain, naandun na. Ano ibig sabihin nun? Liban na lang yung mga pagkinain nito mga to. At ngayon nandito may mga pagkain dyan. Kinain po nila yan. Kinain nila yan. Ibig sabihin, respeto niya even yung mga alipin niya. Ano yon? Alangan na masabi niya, bahala kayo, magbayad kayo dyan, kinain niyo yan eh. Hindi gano'n si Abraham. Kundi ipinagsanggalang niya yung mga alipin niya. Pinrotektahan niya. At ito sa aking kaisipan ito lang kaisipan ko para sa akin. At maybe ito'y totoo at maybe kaisipan nyo rin po ito. Alam niyo po ba sa labanan, pag ikaw ay leader, ikaw ang nauna. Kaya ito, walang sinabi po rito na nanalagas sa kanila. Alam niyo kung bakit? Si Abraham ang nanguna. Iniingatan niya yung kanyang mga tauhan. Although lumalaban, siya rin yung backup. Sana may nakikita kayo kasi sa mga pelikula ganyan din minsan, di ba? At doon din pumapasok ang isip ko, si Abraham talagang yung respeto niya at ayaw niyang mawala ni isa sa kanyang mga tauhan. Kaya sinabi nito, walang nalagas sa kanyang mga tauhan Kasi bakit? Iningatan niya. Kasi ang taas na respeto niya sa mga alipin niya. At di lamang iyon, minamahal niya.
Nagmamahal siya sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga alipin. At dito pinapakita na yung mga pagkain na ito, okay na yan, lilibrihin niya na yan kasi nasa labanan niya, nakuha mo naman yung party mo eh. Sinasabi kay Bera sa hari ng Sodoma nakuha mo yung party mo, kumain lang yan mga yan kasi nagutom yan. Para lamang dyan sa iniligtas yung mga tauhan mo na nabihag. At yung mga yaman mo nasa sayo na. Liban na lang yung sa kanila. Pero eto mga kaibigan ko, pang-apat, tingnan po natin. Pang-apat, malaki ang respeto niya sa mga pinuno at kapwa. Isa po dito yung mga alipin niya. At pang-apat po, yung mga kaibigan niya in verse 24. Okay. Mataas ang respeto niya. Verse 24 po kapatid. Balik po kanina. Sabi niya, liban na lang sa mga kinain ng aking mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko. Yung mga kaibigan niya doon, sino po ito? Ito po yan, sinasabi niya po dyan. Si Aner, si Eskol, at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Ibig sabihin, sa paglalaban nila, meron naman talaga dapat parte itong mga to. Kasi pinagtanggol nito yung bayan mo. So liban na lang, kung kukuha sila, bigyan mo rin sila. So yun yung pakiusap niya, pero ako, hindi ako kukuha. Sabi niya, sapagkat ang pinaglilingkuran kong Diyos ay mayaman at may pinangako sa akin na hindi sa iyo manggagaling. Kasi wala kang pananampalataya. Yun ang sinasabi po yan. Kaya dito pinapakita na ang taas ng respeto niya sa mga kaibigan niya. Kasi po pwedeng bumalik sa kanya pag hindi niya binigyan ito Ano ka ba naman Abraham? Ibinibigay na nga sa atin yung hindi mo malaman kami binahagi ng kahit konti. Para magsimula ulit kami sa pamumuhay. Kasi nasira po talaga yung mga bahay nila Wasak po talaga Hinalugad talaga lahat ng mga yaman nila. Bawat daanan ng mga mandirigma, makinig mo, lanos-lanos po talaga. Po pwedeng bumalik ang bintang kay Abraham Sabihin ng mga taong itong kaibigan niya, ibinibigay na sa atin yung parte, hindi mo kinuha sa'yo. Pero sa amin, meron kami sana. Pero ipinagkait mo sa amin. Kasi nirespeto ni Abraham yung mga kaibigan niya. Bigay na sa kanila yung parte nila. At pinapakita rito, kunin yung kanilang mga bahagi. Kasi namuhay si Abraham na si Mamre yung pinaka-leader doon. At kilalang kilala si Abraham. Naalipin din niya mga yan di ba? Ano ibig sabihin diyan? Yung taas ng respeto niya kahit kaninong tao. At dito sa Genesis chapter 13 verse 18, ito po siya. Para ipakita natin kung saan siya si Abraham nanirahan. At binuhat ni Abraham ang kanyang tolda, galing po siya niyan sa Ehipto, na binigyan po siya diyan ng mga kayamanan. At binuhat ni Abraham ang kanyang tolda at yumaon na tumaan sa mga punong insina ni Mamre. Yun binanggit po kanina sa verse 24. Sabi niya na nasa Hebron at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Makinig kayo mabuti. Bakit ko po inilagay po ito? Sometimes tayo, nakita yung church natin dito. Nagtayo tayo ng gawain dito, pero hindi maganda patotoo natin sa lahat. Hello? At dito, pinapakita ang gaano nirespeto ng mga tao, ng mga kaibigan ni Abraham, si Abraham. At paano binabalikan na respeto, kasi nagrespeto talaga si Abraham sa kanila. Kaya kilalang kilala si Abraham ni Mamre. Nung pinakapinuno sa lugar na yon, sa kakahuyan po yun. Maluwag po yung lugar na yon. Sa Kanaan po. At pinapakita po dito, paano ipinaglaban ni Abraham. Kasi mataas ang respeto niya sa kahit kanino. In Genesis chapter 14:13, okay. At dumating ang isang kinatawan, ito na po yung nakaraan, at binalita kay Abraham na Hebron na tumatahan nga sa puno ng ensina ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol, yan po, at kapatid ni Ener, at mga ito'y kakampi ni Abraham, kaibigan. Pag sinabing kakampi, ano po siya? Kaibigan. Gaanong karami kaibigan mo? O lahat galit sa atin? Kung nanirahan tayo, nagtayo ka ng church, tayo ba pala kaibigan sa lugar na ito? Tayo ba'y nagmamahal sa kapwa natin dito o may respeto tayo? O sinasabi natin, born again Christian ako. Pero ano masasabi ng kapitbahay natin sa atin? Kumakanta tayo, nangangaral tayo,
dumadalo tayo, ano masasabi ng kapwa natin? Eto, lumapit pa yung mga kaibigan niya. Oh. Hindi dahil sa tulong, kundi dahil may nabuong relasyon. Nung nanirahan si Abraham, diyan po sa lugar ni Mamre. Amen po ba? May nabuong relasyon. Nakilala siya ni Mamre dahil sa mga naando doon na tao. Dapat gayon din po tayo. O tayo naging masamang amo. Boss ko ba yan? Oo, boss ko yan, pero ayoko na maging boss yan. Di po ba? Kasi bakit? Baka may nakikita sa atin, yung relasyon ay parang walang binuo. Sa lahat ng tao, dapat ipunin natin yung ibinigay sa atin ng Panginoon na love para i-share sa iba. Para ipagkatiwala sa kapwa natin. Minsan kamag-anak natin, may sama ng loob sa atin. Kasi yung relasyon natin parang malayo. Can I hear amen? Wag nawang mangyari. Ang Panginoon hindi hadlang yung hindi siya tanggapin eh. Pumunta siya rito para ipakita niyang mahal niya tayo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Kaya nga, sabi ng Bible, ibigay niyo rin ang buhay niyo sa iba. Amen po ba? Ano ibig sabihin nun? Maglingkod ka naman. Hindi mo na may bibigay, patayin mo sarili para sa kanila. Hindi yun. Ibig sabihin doon, maglingkod ka naman sa iba, sa kapwa. Amen po ba? Colossians chapter 4 verse 1, mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid. Sabi niyo po matuwid. Si Abraham, kahit siya ay marami na, lalo pa siyang nagbibiyaya. Kaya lalo dumami. Ang bukas na palad ay lalong bibigyan, dadaluyan. Hindi naman kanya kaano-ano yan eh. Bisan ganito katwiran natin eh. Papakainin ko yan, di ko naman kaano-ano yan. Ialipin mo nga yan. Hayaan mo siya bumili ng kanya. Di po ba? Huwag nawang mangyari. At sabi niya po rito, at katampatan yung merong buong pusong paglilingkod. Yamang nalalaman nyo na kayo naman ay mayroong ding iisang Panginoon sa langit. Amo ka o may alipin ka, meron tayong pinaka-Panginoon sa langit na nagmamasid sa atin. Na nakatingin sa atin, ano bang ginagawa mo? O bakit mo pinagmamalopitan yung alipin mo? Kaya nga doon, ang sinabi doon sa verse na yun, huwag kayong magbabanta o magbababala eh. Di ba? Verse 9 ng chapter 6 ng Ephesians. Di ba? Kayong mga Panginoon, gayon din ang gawin nyo sa kanila at huwag kayong magbababala. Yamang nalalaman nyo na meron kayong iisang Panginoon sa langit na walang itinatangi. Amen po ba? Walang tinatangi. Ibig sabihin dyan, gumawa ka na mabuti para ikay pagpalain. Kung di ka gagawa na mabuti, hindi ka pagpapalain. At sabi niya po dyan, yaman nalaman nyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Ephesians chapter 6 verse 8. Ito na po tayo. Puntahan po natin Ephesians 6 verse 8. Yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay ng gawin ng bawat isa, ikaw alipin, o ikaw amo na, pinag-usapan natin, anuman ang iyong gawin. Sabi niyo po anuman. Kahit ano. Alam niyo po ba nababanaag ang iniisip ng tao sa kanyang gawa? Kung ano iniisip ng tao, may isa sa larawan yon pag ginagawa niya na. O halimbawa, kung ano ginagawa mo ngayon, lamang kasi ng isip mo yon eh. Amen. O, puntahan natin ito. Sabi niya, yamang nalapag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, saan galing? Saan galing yung gawang ng bawat isa? Sa isip. Kung wala nito, anong isip? Kung walang salita ng Panginoon, isip ni Mare, isip ni Pare, isip ng mundo. Di po ba? Kung ito nasa isip mo, anong gagawin? Mabuti. Amen. At ang sabi niya rito, na gayon ding muling tatanggapin niya, kung inisip mo ito,
tatanggapin mo ito, yung pangako nito. Hello? Yung pangako na salita ng Panginoon ang siyang magsasagana sa atin. Pero yung ginawa mo yung isip mo, tinaniman mo na tinaniman ng hindi maganda sa mundo, makinig kayo mabuti, tatanggapin mo rin naman yung galing sa mundo. Hello? May consequence lahat. At ang sabi niya po rito, tatanggapin niya saan? Sa Panginoon. Context po dito, yung gumagawa ka na mabuti. Sabi niya po rito, muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Bakit sinabing muling? Again and again and again and again and again. Lagi kang tatanggap, siksik, liglig at umaapaw. Hindi pera po ito. Kasi kung ano tinanim mo, yun ang ani mo. Gumawa ka na mabuti, mabuti rin ang gagawin sa'yo. Tinulungan mo kapwa mo, tutulungan ka rin one day. Hello? Tignan mo, nagbigay ka nga ng ulam sa kapitbahay, isang araw nagbibigay din ng ulam. Amen. Simple lang naman eh. Simple as that. Diba? Tinulungan mo maglakad yung nahihirapan po dyan. Isang araw, pag nakita kang pipilay-pilay dahil nalinsad ka ng konti, oh Brad, kamusta ano? Tutulungan ka rin. Kasi bakit? Ang Panginoon ay hindi liko para limutin niya yung mabubuting bagay na ginagawa nyo. Ang Diyos hindi malilimutin. Pag ginagawa mo yung salita niya, kasi salita niya yan, yan din ang gagawa sa iyo at sa atin. Amin po ba? Pinagpala ng Diyos si Abraham. Nako, conclusion pa rin pala ito ah. Pinagpala ng Diyos si Abraham. Conclusion, ito po'y pagpapalang hindi mo maisasalarawan sa panahon ngayon para ang hirap makita at mahirap matanggap o mahirap ma-attain o maabot. Yung pagpapalang merong gaya ni Abraham, simpleng mananampalataya. Okay, Genesis chapter 13 verse 2. At si Abraham ay totoong mayaman sa hayop at sa pilak at sa ginto. Sabi niyo po, totoong mayaman. Hindi biro. Hindi biro-birong kayamanan. Totoong mayaman. Sabi niyo po, totoong mayaman. May kaya niya na siya sa buhay, nadagdagan pa. Bakit? Bakit kaya? Ano kasi ginawa niya sa alipin niya? Pinayaman niya rin yung alipin niya eh. Pinrotektahan din ng alipin niya yung mga alaga nila, alang-alang kay Abraham. Kasi bakit? Tingnan niyo po ito minsan nangyayari po ito sa kumpanya. Pag masama kang kumpanya, gagawa ng masama rin yung tauhan mo sa'yo. Dudugasan ka. Di po ba? Kasi ang mind nila, ang lupit eh. Di ba? Malupit na amo eh. Di po ba? Kaya tinutos ng Bible, huwag tayong maging malupit eh. Huwag tayong magbabanta na, ano kita. Di ba? Hindi kita papapasukin. Diba? Kaya babawi po yan. O kaya pagkawala ka, tutulog-tulog yan. Hihinay-hinay yan. Pero si Abraham, makinig kayo mabuti, kaya bakit siya yumaman ng gusto hanggang sa ang mga kahirap nagbibigay pa sa kanya? Yung hari na Ehipto. Kasi nga nakita ng Panginoon, masyado siya mataas ang respeto niya sa mga alipin niya. Kaya nga, di ba, meron siyang alipin na si Eliezer, ang yaman, di ba? Di ba? Yung si Isaac, di ba? Biruin mo siya na nagmamanis ng buong kayamanan ni Abraham. At gayon din naman, yung mga alipin, paano ito iayos yung kanyang mga kayamanan. Kasi pinagkatiwalaan nila ang kanilang Panginoon. Kasi bakit? Antimano, pinagkatiwalaan sila ni Abraham eh. Amen po ba? Okay, tingnan po natin kung gaano siya kayaman. In Genesis chapter 24, hindi basta-basta ang pagpapala. 24 verse 1. Tapusin ko po ito. Extend po ako ng mga isang oras na lang po. At sinabi rin na Abraham at si Abraham ay matanda na. Wala na. Laos na. Kupas na. Hindi na makagalaw. Ano na nangyari pag matatanda dito? 'Di ba? Stroke na, 'di ba?
Iba naman ang nangyayari. Ano nangyayari sa iba rito? Bedridden na. Di ba? Di ba? Tingnan niyo po ito. Tingnan po natin. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon. Ano pong lipas sa panahon? Wala nang gana sa lahat ng bagay. Nalipasan na siya. Pero, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng bagay. Kumpletong pagpapala. Saan siya nagsimula? Sa faith na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Inayos niya yung pananampalatayang meron siya. Ang integrity niya, ang taas na integrity. Ang dignidad niya, ang taas. Respeto niya sa kapwa, ang taas. Kaya naman ang isinusukli, yabang na pag-alaman na anumang bagay ang nanggawin ng bawat isa ay muli niya rin tatanggapin sa Panginoon. O, ayan, pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. Hindi lamang to sa isang bagay. Yung lahat ng bagay na sinusukoy niya po dyan, dahil siya'y lipas na, siya'y wala na. Pero may pagpapala pa rin naroroon na nasumasa kanya. Tingnan po natin, ano kaya yon? In Genesis chapter 25 verse 8, magugulat po kayo. At nalagot ang hininga ni Abraham, patay na, wala na. Pero siya ay may aral na iniwan sa atin at bandang huli, ito po. At may namamatay sa masamang katandaan. Pero si Abraham namatay, he died a good old age. Sinasabi ko pa dati po ito. Si Abraham, punong-puno yung kanyang buhay. Kasama niya ang Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. At namatay na mabuting katandaan, matanda na at puspos ng mga, pag sinabing puspos, may kulang. Ano kaya yung isip ni Abraham? Sa tingin nyo, i-imagine nyo yung sinabi nito sa salita ng Panginoon kung gaano kapuspos. Ibig sabihin yung kanyang kapayapaan ay ganoon na lamang. Hindi kayang matinag sa anumang problema dahil sa kapayapaang meron siya. Matanda na siya, mamamatay na siya, pero punong-puno siya ng kapayapaan. Makinig kayo, ang mga matatanda, minsan dumarating siguro to, hindi ko na may naano lahat naman tayo pupunta rin sa kamatayan. Pero pag matanda ka na, pag hapon na ng buhay mo, ano nasa isip mo? Naku, baka bukas mayalala na ako. Matatakot ka, di ba? Hello? Naandyan yung near-death mo na eh. Lalo na yung parang hirap ka ng huminga. Naandyan yung fear na minsan pumapasok. Hello po, hello po, hello po, hello po. Pero alam niyo po ba si Abraham, walang takot, punong-puno ng kapayapaan to. Kahit alam niya mamamatay na siya. Kasi dineclare ng Panginoon ng pagpapala sa kanya. Ang sino mang nananampalataya sa Panginoon ay meron tunay na kapayapaan. Even though sa age mo na, mamamatay ka na, payapang-payapa ka pa. May mga kapatiran tayo, lumipas na, pero nakangiti pa sa kabila ng kanilang problema. Mga kapatid natin namatay, pero mababanag mo sa mukha nila, payapang-payapa. Kasi bakit? Yung puspos. At yung sinasabi niya mga taon, ibig sabihin, sa lahat ng taon ng kanyang buhay, naandun ang Panginoon. Ano yon? Ano yung ibig sabihin diyan? Laging kasama ang Panginoon sa lahat ng araw ng buhay niya. Ano man ang desisyon niya, nariyan ang Panginoon. Halimbawa, may maling desisyon, nariyan pa rin ang Panginoon. Kinokorek tayo. Di ba? Minsan may mga maling desisyon tayo, pero ikokorek tayo. Alangan naman, pabayaan tayo ng panahon. Bakit? Nag-umpisa na siya sa iyo. Tatapusin niya yan. Amen. Sabihin natin, hindi naman ako pastor katulad niyan ni Abraham . Hindi po tayo katulad niya. Pero po pwedeng makatulad tayo ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pananampalataya nagmumula sa Panginoon. Si Abraham galing sa Panginoon din yung pananampalataya niya . Sa ating na ngayon, ng mga iglesia ng Diyos sa buhay, pananampalataya rin iisa rin yun, yung pananampalataya na kay Abraham at sa atin. Pagbutihin lang po natin. Amen po ba? Conclusion na naman.
1 Corinthians chapter 2, verse 12. Patapusin ko na po ito. Okay, sabi diyan, yamang na ayan. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu na sanlibutan, ito'y biyaya na galing sa Diyos. Kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ito'y po'y biyaya. At ito'y nagpapakita na tunay na tayo ay pinagpala ng Panginoon. Una, sa pakikipaglaban, marami siya, si Abraham, marami siyang iniligtas ng buhay. Una, mga alipin. Kasama niya, hindi pa nagkikipaglaban, niligtas niya ng buhay, kinupkop niya, minahal niya, nirespeto niya, kinalinga niya sa pangangailangan, ibinigay, dinulutan niya ang lahat ng biyaya, kasi mayaman siya. Yung kayamanan niya, ipinrovide niya para doon sa kanyang mga alipin. Ano sinukli ng mga alipin sa kanya? Inalagaan yung mga tupa niya, hayop niya. Kaya nga nagtalo si Lot at saka yung mga alipin nila, di ba? Sa mga alaga, di ba? Pinagtatanggol yung ari-arian mo. Gusto nyo ba tayong mga amo ipagtanggol yung mga ari-arian natin? Mahalin nyo po yung mga alipin nyo. Mahalaga po yan. Iniligtas ang buhay. Ang sabi ng Bible, nagligtas ka ng buhay, magkakaroon ka ng buhay. Ang sabi ng Bible, ang sino mo mag-alay ng kanyang buhay, ay magkakamit din noon. Inalay na nga, bakit pa magkakamit? Ang ibig po sabihin doon, ipaglingkod mo sa kapwa mo ang buhay mo. Tatanggap ka rin naman yung galing sa Panginoon. Iniligtas ng buhay, magkakaroon din naman nito. Ang mga alipin niya, iniligtas niya yung buhay, pinakain niya, babalik dito sa kanya. Matanda na siya, sila pa'y naglilingkod. Sila na kumikilos para mabuhay si Abraham. Amen po ba? Umibig sa kapwa, tatanggap ka rin ng pag-ibig. Nagligtas siya ng buhay sa mga alipin, sa kapwa, kamag-anak. Ano po pinapakita dito? Yung buong dangal niya ay hindi maikukumpara sa nakakita sa kanya at nakaranas sa kanya. Sila po'y nakaranas ng tunay na langit. Gusto niyo po ba pagpalain kayo ng Panginoon? Sana maranasan ng kapwa nyo na tayo ay langit na kasama nila. Kasi pag nakita nila impyerno tayo, kaya nalalapit sa atin yan. Palapit pala, di ba? Impyerno pala yung kasausap ko di ba? Pero pag ikaw ay mapagkalinga, langit ang mararanasan nila. Pupurihin nila ang Panginoon. At hindi naman tayo nakatingin sa sa tatanggapin natin biyaya Gagawin natin yung tumanggap man tayo at hindi, makinig kayo mabuti. Gagawin natin yon. Bakit? Born again ka na. Bagong nilalang ka na. At gagawin mo ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo nang hindi napipilitan. Bakit? Sumasayo ang Panginoon. At meron pagnanasa at lakas, nakapangyarihan na sa atin. Amen po ba? To God be all the glory. Pagpalain po tayo ng Panginoon.